Hello mga ka-Gerdmates! Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para sa inyo. Ayan nga no mga ka-Gerdmates, no, meron akong video na ipapakita sa inyo. Mga ka-Gerdmates, no, mas maganda pala na hindi tayo tumaba pag maging okay na tayo sa GERD, no, kasi kain tayo ng kain na madami pag maging okay na tayo sa GERD. Kailangan pala naka-balance diet pa rin tayo. Kasi pag tumaba tayo, maaring bumalik si GERD. Kaya yun no, kaya ako nagkaka-acid reflux ako dahil nga kasi umabot na sa 70 ang timbang ko. Kaya yan mga ka-Gerdmates, no, ito nga, ganyan na lang ako kumain ngayon. Ayan, ang pagkain ko ay lagi ko nang sinusukat. Nga, ang timbang ko ay umabot ng 70 pero ngayon nasa 67 na ako. Kaya minsan napapansin ko, hinihingal ako. Ayan, kasi baka, yun na nga, iisip ko baka dahil sa timbang ko, mataba na kasi ako. Kaya yun, dahil malakas ako kumain. Pero kasi mga ka-Gerdmates na ang pagtaba rin pala ay mas mas magiging ayun, yung GERD, pwedeng magkaroon din ng GERD ang mga taong matataba. Ayan, magkakaano sila, yan, acid reflux. Yan na nga, di ba mga Gerdmates, no? Minsan lang naman, inaatake rin ako ng acid reflux dahil pag nakakain talaga ako ng spaghetti. Ayan, number 1 talaga yung spaghetti. Pero naman, bihira lang naman ako mag-spaghetti. Pero sa tuwing kakain ako ng spaghetti, yan, nararanasan ko talaga mag-acid reflux ako. Tapos, nagpapalpitate ako, hindi ako matunawan. Medyo kumakabog ang dibdib ko. Pero hindi naman ako nahihirapan huminga. Pero nararamdaman ko talaga na umaakyat yung acid sa dibdib ko. Kaya, sabi ko, magbabawas na ako ng timbang at kailangan ko talagang gawin yun. Kaya yan, ayan lang, maliit lang yung rice ko na yan. Mga ka-Gerdmates, ang gamit ko talagang rice ay red rice. Pero dahil nga wala akong red rice ngayon, hindi ako nakapagsaing, ang gamit ko ay white rice. No, kasi gusto ko sabihin sa inyo mga ka-Gerdmates, no, pag tayo ay, yan na, no, syempre ako, masasabi ko na okay naman na ako sa GERD, pero paminsan-minsan, inaatake pa rin ako ng acid reflux, pero dahil lang yun, pag nakakain ako ng spaghetti, ayan, no, or meron pang mga iba, ayan, na pag sobra-sobra, yung mga, lalo yung mga bawal, ayan. At yun na nga, no, okay na nga ako sa GERD. Masasabi ko yun okay na ako kasi nawala na yung lahat ng mga sintomas ng GERD sa akin at nakakain ko na nga ang lahat ng gusto ko, mga ka-Gerdmates. At ang favorite ko nga minsan kainin yung maanghang pa nga, di ba? Yung maanghang nga, di ba, bawal ngayon sa may sakit na GERD. Ayan. Pero, wait lang, may nag-a-alarm. Patayin ko muna yung alarm. Yan. So, ayun na nga mga ka-Gerdmates. Gusto ko sabihin sa inyo, pag maging okay na kayo sa GERD, syempre, unang-una, pag maging okay ka na, di ba, marami kang gustong kainin. Ayan. Syempre ako, ganun ang ginawa ko. Nung naging okay na ako sa GERD, kasi, nagka-GERD kasi ako dahil nag-diet ako. Nagmaling diet ako, tapos nagkakape ako. Doon nag-start yung GERD ko, tapos stress pa ako. Yun, kaya sinabi ko, ayoko na mag-diet. Pag gumaling ako, kakain ako, ayoko na mag-diet. Kaya, ganun na nangyari. Kumain ako ng kumain nung naging okay na ako sa GERD. Ayan, kahit nung may GERD pa ako, kumakain na talaga ako. Kasi nangihina ako pag puro gulay lang yung kakainin ko, tapos kanin yun. Nangihina ako, hindi nag-enjoy yung utak ko. Gusto ko yung makain ko yung gusto ko. Basta maging masaya lang yung isip ko. Ayun. Doon nag-start akong tumaba hanggang sa naka-recover na ako. Yun, totoo yun mga Gerdmates na pag kumain ka ng masaya, no, nakakain mo yung gusto mo, nagiging para sa akin, parang parang nakatulong din sa akin yun na makarecover ako eh. Kaya yun hanggang sa ito, tagtuloy-tuloy, kain ako ng kain, ayun na, tumaba ako. Pero ang napapansin ko, dahil nga tumaba ako, umabot kasi yung timbang ko ng 70, ayan, mabilis akong mapagod. Pag mapagod ako, hinihingal ako. Tapos, tawag niyan, madalas ako magka-heartburn. Ayan, pag umaakyat yung acid, no, nararamdaman ko na parang ang bigat ng dibdib ko, nahirapan ako huminga. Ayan, so, sabi ko, kailangan ko na talagang magbawas ng timbang. Ayan,
Una, siguro mga nasa ano na ako unang-una kong ginawa ay nag-jogging tsaka walking exercise ang ginawa ko. Pero hindi pa ako nagda-diet noon. Yun lang yung ginagawa ko para maging malakas ako. Walking exercise, jogging. Maganda po yun mga ka-girlmates, gawin din ninyo yun. Yun ang ginagawa ko para maging malakas yung katawan ko, maging masigla ko. Hindi ako mabilis mapagod. Yun yung ginagawa ko. Pero yung pag-diet, hindi ko pa siya kayang iwasan noon. Pero ito, mga February, nag-start akong mag-diet na ng February. Kaya yun, no? Nag-start ako ng mag-diet ng February. So, ang timbang ko ay 70. Naging ano na lang siya, 67. Ayan, no? Ang laki ng binawas. Kaya naman, pero mataba pa rin yun, syempre. Ang gusto ko maging timbang ko mga girlmates ay maging 53. Yun yung target ko na timbang. Pero okay na rin. Hindi pa siya okay. Hindi okay yung 67. Gusto ko maging 53 ako. Kaya yun. Pero ang layo nun ang hirap nun. Paano ko sige lang. Pero dapat kailangan maging masipag ako sa pag-exercise tsaka sa diet. Ayun. Pero kumakain pa rin ako minsan ng matamis. Ayan, kasi alam nyo naman, yung sweet kasi pag kumain ka, nakakadagdag siya ng energy. No, pero wag masyadong kumain ng matamis. So, syempre, 'di ba? Mahirap din naman magkasakit. Kaya 'yun. Kaya ayun na nga mga girlmates, no, kailangan pag naging okay na kayo, nakakain na ninyo ang lahat ng gusto nyo, iwasan po ninyo ang bumigat yung timbang nyo kasi mas din siya, lapitin din po o pwede rin yung mataba ay magkaroon ng acid reflux lagi, nahihirapan na magpatunaw, tapos hanggang sa magka-GERD, ayan na, tapos heartburn na, napakahirap nun. No, akala natin natake tayo sa puso, ayun pala dahil umaakyat lang pala ang acid, ayan. Tapos, ayun na nga, mga girlmates, no, nag-exercise na lang ako ngayon sa bahay. Minsan na lang ako mag-jogging sa labas, mag-walking exercise sa labas. Mas dito ako nag-exercise na ngayon sa bahay dahil isang oras ako makapag-exercise, okay na. Pero kasi pag mag-jogging ako tapos walking exercise ako sa labas, parang mga 30 minutes lang, ganun, mga 15-30 minutes, mga ganun lang. Kulang na kulang yun. Kaya mga ka-girlmates, ayun na nga, no, ang gusto ko sabihin sa inyo, no, alam ko makakarating din kayo dyan sa level na yan, yung makakain na ninyo ang gusto nyo, ayan, tapos super na-miss ninyo yung lahat ng pagkain, ayan, no, medyo tumataba, babalik na yung katawan ninyo sa dati, kasi 'di ba, may mga taong may sakit na GERD na pumapayat. Kaya yun. Ako pumayat ako nung may sakit ako ng GERD. Tapos yun na nga, ang ginawa ko, nung nakain ko na ang lahat, ayun na, sabi ko, ayoko na mag-diet, kakainin ko na ang lahat. Ngayon, syempre, ang hirap din pala ng mataba, di sabi ko, diet na ako lang. Ayan, pero yung pag-diet ko ngayon ay tama. Wala akong iniinom na kahit na hindi ako nagkakape. Ayan, kasi doon ako nadali ng GERD nung nag-diet ako, tapos nagkakape ako, tapos hindi ako kumakain talaga. Tubig lang tsaka saging, talagang, sobra talaga, ang tindi ng tama sa akin ng GERD, kaya yun. Pero ngayon, nagda-diet ako, balanced diet ang ginagawa ko talaga. Healthy ito, wala akong iniinom ng mga slimming coffee, mga slimming juice, yan, wag kayo iinom nun, dapat exercise, tapos kumain kayo ng healthy, pero kaunti lang dapat yung rice, dapat may rice kayo, syempre. Ako, ang ginagamit ko ay red rice, pero minsan pag hindi ako makapagluto, ayan, nag-white rice ako, ayan. Kaya naman, nakatulog na ako. Hindi ko na natapos yung video ko. Kaya, good morning mga ka-girlmates. Umaga na po. Maliwanag na. At ako ay mag-exercise mamaya-maya pagkaalis ng asawa ko kasi ayoko na may istorbo. Yan, umaga na mga ka-girlmates. Bye-bye. Alam ko na stop na.